yung pagbawi ng mga witness nila. Kasi kung di ako nagkakamali, unang araw, pang-apat na araw, ay may na-ready na mga karagdagang witness. At itong witness na ito ay sa panig ni VP Sara. Di ba po, kung tawagin ay hostile witness. Ano bang sinasaad sa batas? Kailangan ba, halimbawa, yung prosecution panel ay maglalagay ng witness na alam nilang kakampi ng defense. Ano ang sinasaad ng batas patungkol sa ganitong pamamaraan, attorney, ng pagdinig sa mga kaso? Pwede naman po talaga na magpatawag ka ng mga hostile witnesses. Pero dito kina Zulaika Lopez, hindi naman sila nag-move to call her as a hostile witness. So, pinadalan lang siya ng subpoena as a witness. So hindi pa nga nila i-establish pa nila kasi dito dapat ay hostile witness siya. Okay. Kasi pag hostile witness ka, ang difference niyan, pwede mo siyang tanungin ng leading questions na answerable by yes or no. Nakikita nyo doon sa direct examination, kapag ang question is answerable by yes or no, nag-o-object yung depensa, sasabihin leading question. Pag hostile witness ang kausap mo, pwede mo siyang tanungin ng mga leading questions na wala siyang choice kundi sumagot lamang ng yes or no. Yes or no. Yun ang reason nun. Pero ang pinakita nito sa publiko ay ito: hindi nakahanda ang prosecution sa presentation ng evidence. They just listed all of these witnesses para sabihin maraming testigo. Pero in the end, sasabihin nila sapat na pala ito, yung testigo ng dalawang tao na to prove yung mga aligasyon namin doon. You should have known that from the very start kasi kayo ang nag-review ng mga ebidensya. You should have known kung ano ang itetestify ng testigo ninyo. You should have known kung ano ang magiging testimonya ng other witnesses na tatawagin ninyo and then eventually ay i-withdraw ninyo. The only reason why you will not call a witness na inilista mo na dyan is because number one, sinasabi nila sapat na yung ebidensya, or you believe that it will be damaging to your case kung tatawagin mo pa sila. Kaya hindi mo na sila iuupo. So, na-realize, kumbaga, na parang dehado sila kung ihaharap pa yung mga hostile witness na tinatawag. Hindi, yung sinabi ni Attorney Lorna Kapunan na ninang ko po sa kasal si Attorney Lorna talaga Kapunan. Po? Nasa prosecution siya, side ng prosecution attorney. Sinabi niya po doon na nagkaroon sila ng diskusyon, ng huddle. Part of that huddle would be a discussion on whether or not itong testigo na ito makakabuti ba sa atin o hindi. And I think in their assessment, hindi na siya makakabuti para sa kanila. At I think tama sila ng assessment because from the start na nilista nila si Zulaika Lopez, natawa na nga ako na ililista nila yun as a witness. I knew it was a bluff. Yes. Na they cannot back it up. Eventually, i-atras nila. Ayun nga, inatras nga nila yung mga testimonya ng iba pang mga testigo. So yung optics nito, pagdating sa publiko, is not good for the prosecution. So after all of those, sabi ko nga sa'yo, dalawang hearing dito Isang hearing para sa mga senador, isang hearing para sa mga publiko. Kaya makikita mo yung presentation nila, it's more of theatrics, medyo madrama, Yes. May voice modulation. May comedy. Yeah, may comedy, may laway, may sipot, di ba? Yes, opo.